So, patuloy mga kababayan yung pananalasa ng Bagyong Gurgur matapos mag-re-enter po sa Philippine Area of Responsibility. Una, lumabas po sa PAR papuntang Germany. Ngayon, pagpasok, binayo ng todo mga kababayan ng ating bansa ang administrasyong bumbong ng Bagyong Gurgur. Ang mata ng Bagyong Gurgur ay patungong general direction po, patungong upuan ng ating Pangulo sa Palasyo Malacanang. Yan ang batay po sa forecast. Di ba? O ito na ngayon yung Bagyong Gurgur. Sabi dito sa balita ng latest forecast published by Inquirer. BP Duterte hits Marcos admin for neglecting Davao flood control. Tapos sabay depensa kay Pacquiao. Yan po mga kababayan ang movement, ang galawan ng Bagyong Gurgur. Nagwawala na po. Walang makumbinsi, lalong na turn off yung mga mamamayang Filipino. Bumulusok ng 19% sa latest survey ng Social Weather Station. Bagsak si Bagyong Gurgur. Yung satisfaction ratings mga kababayan, 44% na lang. Lumampas na si sa satisfaction ratings po. Nilampasan na tuloy ni Martin Romualdez, 53% si Martin. You see, effective po yung mga pambabayo ng Bagyong Gurgur. Sa forecast nga po natin, pag tuloy-tuloy ang pananalasa ng Bagyong Gurgur, malamang yung kanyang direksyon papuntang Palasyo Malacanang, lumiko po bigla, mag-bounce back, papunta na lang Davao. Pauwi sa Davao. Ialam mga kababayan ng mga mamamayang Filipino na ang Bagyong Gurgur, ang lakas ng hangin po niya, destructive winds, galing po sa China. Powered by Xi Jinping. Di ba? Yun ang basa ng mga mamamayang Filipino. No comment sa West Philippine Sea. Pero matik ang sa kanyang ang kanyang komento. Kapag saklolo mga kababayan sa kanyang spiritual advisor na si Pacquiao. So, bigay ko sa inyo po ang ginagawa ng Bagyong Gurgur. Sinisi niya ngayon. Binanatan po yung Marcos administration kasi pinabayaan daw mga kababayan yung flood control sa Davao. Sabi nga po ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, kini-question mo anya yung walang master plan. 2 years yung ating Pangulong Bongbong Marcos pa lang. 6 years anya kayo. Yung tatay mo 6 years. Wala man siya anyang ginawa. Tapos si Pulong, based mga kababayan sa balita, 51 billion yung pork barrel noong panahon ng kanyang tatay. Ito mga kababayan, House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. Yan ang balita mga kababayan, yung January pa. Ayan report ng Rappler, the slingshot, Paulo Duterte's scandalous 51 billion. Pagkatapos, isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos, noong administrasyon ng kanyang tatay, sabi ko nga, buong Pilipinas, 2.5 trillion pesos yung flood control budget sa buong Pilipinas. Nag-implement ng 11,000 plus na mga flood control projects, 7,000 ang sa Metro Manila. Asa na yun ngayon? Ano yung epekto? Kaya nga, kailangan talagang imbestigahan kasi baka mga ghost projects po, nasa report lang po ng DPWH. Kasama yun mga kababayan sa SONA ng dating Pangulong Digong. Ang tinitingnan nila yung 5,500 na mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang sabi 400 billion yung budget for 2024 sa flood control. Kaya nga sabi natin, para magkaalaman na, yung investigasyon dapat simulan noong panahon ng dating Pangulong Digong. Kasi mas marami po, trilyon. Tapos sinisisi ni Inday
yung Marcos administration, pinabayaan daw yung Davao flood control. Tinuturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Isidigong yung kayo mismo, taga Davao. 6 years yung tatay mo. At ilang taon siya as mayor. Salitan lang sa inyong pamilya yung pagiging mayor ng Davao. Bakit binabaha yung Davao? Anong ginawa ninyo dyan? Despite ng 51 billion na pork barrel fund ni Pulong. Yan po, 51 billion in district allocations in previous Congress. Sabi yan po ni panel chairperson Elizalde Co sa kanyang interview ng mga reporters that there are documents circulating on social media that show that Davao City was allocated 13 billion in the first year of the 18th Congress, 35 billion in the succeeding year, and 13 billion in the third year. Sabi po ni Congressman Ko, we are also checking on the veracity kasi during the time, maugong talaga na during that 18th Congress, medyo maugong yung kwento na almost ganoon kalaki ang releases. Ang kwentuhan talaga, who can question the holy land of Davao? Ko explained that on the average, districts are allocated 500 million man lang po to 2 billion per year. Pero yung Davao niya, isang distrito lang. Yung 3 taon ni Pulong, 51 billion. Tapos may lakas ng loob mga kababayan si Inday na questionin yung Marcos administration for neglecting Davao flood control daw. Sabi dyan po sa balita ng Inquirer, Duterte cited their personal experiences dealing with calamities and then questioned why the master plan and feasibility study niya for flood control for Davao City formulated during the time of her father, former President Rodrigo Duterte's administration has yet to be funded. Isaan din na lang yung pundo ni Pulong nang sabi 51 billion. Bakit hindi niya ginamit dyan sa Davao? Bakit binabaha pa yung Davao? At Pangulo yung inyong tatay, anong ginawa sa flood control? So inakusahan mga kababayan ni Inday, yung ating gobyerno of not funding the flood control program merely because the mayor of Davao is a Duterte. Bakit pupunduhan ng administration ng ito na sobra-sobra na po yung dumaloy, bumabaha yung pondo? Noong administrasyon ninyo, siyempre yung presumption, mga kababayan ng ating administrasyon, kasi kayo yung nandyan dyan tagal ninyo dyan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Yung pamilya ninyo, naayos na. 6 years na nag-presidente si Digong, congressman si Pulong, tapos, mayor ka po noon. So, anong ginawa ninyo? Di ba? So, sabi niya, baka naman gusto nang punduhan ang mga infrastructure projects na naayon sa master plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Sinong gumagiba po sa inyo? Sa inyong pamilya? Ang totoo niyan, kayo ang gumagawa ng mga activities, ng mga galawan, nagibain yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginagamit ninyo, ang pamilya ninyo po, unang ginamit si Jonathan Morales. Ngayon naman po si Cathy Binag. Kaya lang wala man po maniwala. Hindi pinapatulan ng mainstream media. Alam kasi nila po na marites lang kasi ang naniniwala lang po yung number 1 marites sa social media, si Maharlika. Yan man lang po. Yes, sabi rito, in making the pointed statement, Duterte said she was using her position in platform to be the voice of Filipinos who are left unheard and to show government officials how to command. So gusto mong turuan pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung paano mag-command? Walang ganun po. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po siya nagko-command. True leadership po. Leadership by example yung ginagawa niya. Siya mismo yung gumagawa. Kaya yung kanyang mga kasama sa gabinete, other than you, sabay-sabay sila na gumagawa para to pa rin
yung kanilang mandato na maglingkod at mag-implement ng mga karampatang proyekto para sa ating mga mamamayang Filipino. And as a result, tingnan ninyo po mga kababayan, ito yung bunga ng pagpapagal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Philippine economy grows 6.3% in the second quarter. So sabi diyan, despite local and global challenges, the Philippine economy significantly grew by 6.3% in the second quarter, sabi po ng Philippine Statistics Authority. The result was up from revised 5.8% in the last 3 months. And mas mataas siya kaysa noong isang taon, 4.3%. At mas mataas din siya sa 6.0% median. Tingnan naman po ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Tutok na tutok sa kanyang trabaho. So sabi po ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan that this growth trajectory keeps them on track to achieve our target growth rate of 6 to 7% for 2024. Yung bansa natin trailed Vietnam 6.9%, pero nalampasan ng ating bansa yung Malaysia 5.8% lang, Indonesia 5.0%, mas mataas pa nga yung ating growth sa China na 4.7%. Di ba, mga kababayan? Kaya sabi po ng aming economist Congressman Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, sabi niya, the economy remained strong despite the hostile global environment. Sabi niya, the global environment remains very hostile to growth. Interest rates remain high and are nowhere near adjustments at cost of living remains unfavorable, and yet the economy under President Marcos remains robust and to some extent immune from global conditions. O diba? Mali yung mga forecast noon ng mga dilawan na sabi nila babagsak niya at lalayo yung mga investors pag ang nanalo si President Bongbong. Kaya yung mga dilawan, mga kababayan, kasama na ngayon sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ka-unity, si Inday, siya na ngayon yung naninira sa ating Pangulo. Dati, mga dilawan po, mas masahol pa pala po si Inday kung manira sa ating administrasyon. Worse, yung kanyang mga data po, yung kanyang mga puntos na nire-raise po, lahat po baseless. Kaya basag na basag. Ito nga po, ni-neglect daw yung flood control sa Davao ng administrasyong ito. Ano yung ginawa ninyo sa Davao nung mayor kayo sa panahon na inyong tatay na Pangulo? Anong ginawa ninyo ng kapatid ninyo sa 51 billion na pork barrel fund sa distrito ninyo sa Davao? Saan ginastos? Tapos sa hanapan ninyo yung ating administrasyon na 2 years pa lang, 6 years, sabi ni Chis Escudero, wala man na niyang master plan sa flood control na ginawa yung tatay mo. O, diba? So, palpal. Yan sunod-sunod po yung statement ni Inday. Pahayag, Vice President, Office of the Vice President. Sabi niya dito, kaya nga mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning na simula noong September 2016 at napublish noong Hulyo 2023 ang master plan and feasibility study for flood control and drainage para sa Davao City. Baka naman gusto nang punduhan ang mga infrastructure projects na naayon sa master plan, o baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leader should only say one thing, that it is done. Sabihin po mo yan. Sabihin niyo po yan habang nakarap kayo sa sa salamin. Sabay-sabay kayo ng tatay mo, ni Pulong, ni Basti, tapos po kayo. Kasi bagay na bagay po sa inyo, yan na sinasabi ninyo mismo. Tapos para magising po kayo,
Pagkasabi ninyo yan, sa harap ng salamin, ihampas ninyo yung salamin sa ulo ninyo. O di ba? Para tumino kayong lahat. Para maalala ni Pulong kung saan ito ginastos na 51 billion allocation for Davao District. Noong panahon ng inyong tatay. Tama, Inday? Yung ating Pangulo po, tuloy-tuloy lang sa kanyang mga ginagawa. O tingnan ninyo, Marcos orders reorganization of task force on zero hunger. In issuing Executive Order Number 66 dated August 6, Marcos designated the Secretary of the Department of Social Welfare and Development as chairperson of the task force, joined by Executive Director of the National Nutrition Council as co-chairperson. Meanwhile, the Secretary of the Department of Agriculture was assigned as task force vice chairperson. Yan po yung mga members. Department of Education, Department of Agrarian Reform, Budget and Management, Education, DNR, DOH, Labor, Department of Interior and Local Government. Lahat ng mga departments po. Talagang whole of government approach ang ginagawa ng ating Pangulo para mga kababayan labanan yung gutom. At ang objective, zero hunger. Ito naman po si Mrs. Lisa Marcos. Distribution po, formal turnover ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics to the provinces in regions 6, 7, and 8, Cebu Provincial Capital. Ayan po. Lahat lang pagsiservisyo po. Si Inday, busy po sa pag-defend kay Pacquiao. Kita ninyo ang pagkakaiba po ng dalawa, yung ating Pangulong Bongbong Marcos tapos yung pamilya Duterte. Ito po yung ating Pangulo, tuwang-tuwa sa economic performance ng ating bansa. Pakinggan natin yung ating Pangulo. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Pagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang trabaho para umangat po ang ating bansa, ang bagong Pilipinas. So marami na po ang nakawala sa kahirapan. Si Inday, busy po sa panira. Masahol pa kay Leni. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. May nakita kayong ginagawa ang ganyan ng ating Pangulong Bongbong? Di ba wala? Sa lahat ng naririnig mo. So gawa-gawa lang niya po? Ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Nagtay ng kwento po si Inday? Kaya sirain ko kayo lahat. You see?
Sila po Wala ang akong siging pakialam. panira. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Lahat baliktad po ang sinasabi ng mga Duterte, ng mga nausong. Sila yung naninira, sila yung ginigiba yung ating Pangulong Bongbong Marcos using maharlika, yung mga witnesses na mga marites tulad po ni Jonathan Morales, tapos ngayon si Cathy Binag, tapos mismo si Digong at saka si Harry Roque at yung SMNI, yung kanilang mouthpiece sa pagiba sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, binabaliktad ni Inday, sila daw yung sinisiraan. Kaya bumulusok yung ratings ni Inday po. 19% yung bagsak po ng satisfaction ratings po ni Inday sa survey ng SWS. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan mga bago naming clients. Pati mga British tourist po. Ito mga taga Denmark, Indian national naman po. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment namin. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.